yung dati, yung buhay pang magulang nila, hindi sila nagpupurunta dyan. Inalagaan ko yung nanay nila. Inalagaan ko. Ako, kaya ako. Ayan guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, araw ng Sabado. May mahalaga tayong misyon. Yan po oh. Thank you kay Ate Nili. At mapapalitan na yung gulong ng ating service. At magagamit na natin sa mga malalayuan na biyahe. At pinaka-importante po dyan ay yung safe natin bilang mga nakasakay. Yun ang pinaka-importante. At madami tayong napapanood sa social media na aksidente, tulad nung mga nakarang araw yun sa may Atimunan. Kaya maraming salamat ate. Yan, pagkatapos natin meron pa tayong pupuntahan na ibang misyon. May tutulungan tayo ulit. Yan, tara po. Ayan guys, ito yung napili natin, Venom Power. Ayan, mas mahal ito doon sa una na napili po natin, kaso naubusan sila ng stocks, kaya ito na lang yung kinuha natin. Ganda oh. Ganda oh. At inumpisahan na rin na binabaklas. Grabe na yung gulong natin. Kung gaano yan kanipis, delikado na ibiyahe, lalo na pag pang malayuan. Grabe oh. Baka masabugan tayo. Grabe yung reserba ko. Ito yung reserba na pinasabit ko. Sobrang nipis. Tapos naka na ito, limang vulcanized na ito. Limang vulcanized na. Oh, na yan, limang vulcanized. Yung mga iba dyan, mga 3-4. Araw-araw kasi na nagagamit, tapos malayuan. Delikado eh. Ito yung naiwan pa. Ito yung gagawin natin na reserva. At ito yung pinaka makapal. Ayan mga kasama, ito na yung bagong gulong ng ating truck. Yan, pangkargahan na po ito.
Kahit hindi pala magpapalit ng mags pag maganda yung gulong. Puro ba yan? Pero yung mga iba nagpapapalit ng kulay lang ng mags. Yung mga pinapapalitan yung parang gold na ano, na parang kalawang. Yung gold na parang kalawang. Oo. Saan ko nakita yun sa mga ano? Sa inyo meron kayo dyan yung nakita kong mags na ano. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. Ayan guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, araw ng Sabado. Ito yung pinaka-importante na mission natin. Andito tayo sa bayan ng Talisay. Yan, si Maureen ay nag-request ng tubig. Yan po, oh. At pinilit na niyang lumipat doon sa kanilang lumang bahay. Ang sabi niya, parang naiya na rin doon sa kanyang tinutuluyan. Yan po, dala tayo ng panali. Tapos yung itak natin. At nagbili tayo ng, yan, pinaka-importante yung trapal. Kasi yan yung kanyang pinakaunang request. Yan, tara po, pasok na tayo doon. At ikakabit na natin yung ating mga pinamili. At si Maureen ay nag-aalala baka yung kanyang mga gamit doon ay mabasa. Yan, tara po. Yan mga kasama, dito na yung ating mga dala. Dito na pala si Maureen, no? Maureen, magandang hapon. Nagugas. Nagugas ka. May tubig yan, wala? Sa kapitbahay, sabi ko yung makikishare na lang po ako sa bayarin. Ay, tatlo yung ano mo pala. Yan yung ginagamit mo sa pagninegosyo. Opo. Nagluluto din po ko mga ulam-ulam ay. Merienda. Ayos. Pala mga kasama, yung mga gamit ni Maureen. Meron siyang 3 na tangki. Tapos mayroon po ng gulaman. Yan po. Tignan nyo mga kalinga po, ang hirap magpundar ng ganyan. Mahal ang tangke. Tapos andito yung kanyang mga gamit. Nag-inom ka ata ng bilog. O gas yan. Hindi po, galing yun sa kabila. Sa Kasi mayroon yun sila kagabi. Kala ko nag-iinom ka. Ay hindi po. Bawal yun. Tapos andito yung kanyang kama. Dito ka na natutulog. Opo. Tignan po ninyo mga kasama. Butas-butas ito, kaya nag-request si Maureen ng yung dala natin nandoon na trapal. Yun muna siguro yung una natin na ilagay dito. Akyatin natin at baka mabasa yung kanyang mga gamit. May mga requirements po sa kaso. Papunta po ko sa Rapitol po, so na inaisa-isa ko po. Paus po ako Mapa-Rapitol po ka kailan? Bukas po. Anong oras ka alis? Mga gabi na po. Nag-aayos po ako ng mga requirements ko po. Yung mga gamit mo, hindi ba delikado dito? Wala naman nata po maging interest na magkuha. Kasi tignan po ninyo ito. Yung mga tangke dyan, delikado yan, Maureen. Yun na nga po Dapat may pwede ka mapagbilinan siguro. Anong nangyari dito? Ba't parang... Simula po nung nilinisan natin yan, di ba po nakita niyo naman parang gubat. Tapos yung malinis na, nagka-interest, hinarangan po yan. Pala mga kasama, nabigla ako. Sabi ko, ba't asan na yung nilinisan namin? Ito na, hinarangan bigla. Tapos yung mga kalat, hindi ko na nailagay doon para ayusin. Hinarangan na nila. Nung una po, nung kaninang umaga, alas 5 ako nagising para magparalinis dyan po. Hinarangan ko po yun hanggang doon sa bahay nila. Bigla na lang po binaraklas. Mga tiyahin ko po. Tapos tiyuhin, tsaka ang kapatid ko. Masakit sa akin kasi mismong kapatid ko pa yung nagiging kalaban ko.
Ipagpa sa Diyos mo na lang yan. Importante, idaan mo na lang sa legality na lang kung sino yung sino yung talagang may Alam ko karapatan naman dito. ho, alam niyo po, araw-araw, abang pumupunta ako dito, lagi sila nagpaparinig sa akin na wala daw po akong utang na loob. Tapos mayabang daw ako. Kung ano-anong salitang binibitawan nila. Pero, hinahayaan ko sila, hindi ko sila pinapatulan. Tapos kaninang umaga, sabi nila, naaawa daw sila sa akin. Naaawa ba sila? Nung umulan na 2 beses, hindi nga nila ako uy, dito ka na muna. Ilang beses na nila ako pinagtabuyan. Ilang beses na nila ako pinagtulakan. Tapos ngayon nananahimik na ako dito. Di na ako nanging alam sa kanila. Bigla na lang sila paaalis dito para manggulo sa akin. Daldal sila ng daldal. Kaya sobra. Pero hindi ako aalis dito po. Paninindigan ko po na mag-stay dito. Habang, di ba sabi mo, nag-hearing pa? Opo, marami po. Pati sila kinakasuhan ko. Panininampuri, pagbibintang magnanakaw daw ako. Kung ano-anong pambibintang po ang ginagawa nila sa akin. Hayaan mo na lang sila. Tulad ng sabi ko, ipagpa sa Diyos mo na lang. Ida na lang sa legal kung ano yung nararapat. Bagamat medyo masakit at mga kamag-anak mo sila, mga kadugo. Opo. Ayun yung mga kapatid kong tinulungan dati. Imbis na kausapin nila ko, hindi. Sa kanila sila nagpapanik. Masakit sa akin. Kasi, buong buhay ko, pagmamahal ang binibigay ko sa mga kapatid ko, pero walang sukli. Okay lang. Okay lang yun. Importante, gawin mo yung tama, magpursige ka. Ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon na mag-isa. Kaya ko talaga. Kasi nung time na kinasuhan mo si papa mo, wala ka namang kakampi, di ba? Wala. Ako nag-asikaso ng mga kaso. Tapos, ang masaklap doon, kung ano-anong pang salita ang nabibitawan nila sa akin. Nasabi nila, kahiyan daw ang ginagawa ko. Na, puro daw, kung ano-anong sinasabi nila sa akin, pero okay lang. Wala namang kahiyan. Tinanggap ko yun. Hindi ba sila naawa sa'yo na andito ka? Di ba? Dapat naawa sila sa'yo na ganito yung kalagayan. Ang galing nilang magsalita na naaawa daw sila sa akin. Samantalang nag-uulan. Hindi man lang nila ako matulungan. Tapos, tingnan niyo naman ang tsura ng bubong namin. Although hindi ko pa po nalilinisan kasi hindi ko pa kayang umakyat. Baka mahulog po ako. Hayaan mo na lang. Kung may malasakit sila, bibigyan nila ako ng kuryente. Tingnan niyo po dito. Wala na yung kontador namin. Putol na, tinanggal nila. Samantalang may kuryente kami dito that time. Ngayon wala na. Grabe, nakakalungkot yung sitwasyon mo dito. Tapos sasabihin nila na huwag ko daw sila kalabanin. Talaga ba? Sabi nila magpatawad daw ako. Ganun ba kadali? Magpatawad sa paulit-ulit nilang ginagawa. Sa kanila nga ako napahamak Ilang kamag-anak ko, 12 nasamantala sa akin. Pero naghingi ako ng tulong nung 12 pa lang ako. Sa MSWD, sa Talisay, sa Daet, sa mga kamag-anak ko, pero ni isa walang tumulong sa akin. Alam niyo po ang ginawa nila sa akin? Hinusgahan nila ako, sinabi nila na babaliw daw ako. Pero ginawa ko lahat para maging matibay, para maging matatag. Pinag-aral ko yung sarili ko, ginawa ko lahat para mabuhay. Eto ako ngayon, bumabangon pa din. Kasi lagi ko sinasabi sa sarili ko, may awa ang Diyos. Hindi habang buhay, nasa baba ako. Kaya po, naninindigan ako na mag-aaral ako ulit. Kasi gusto ko dumating ang panahon na may mararating ako sa buhay. Na hindi habang buhay naghihirap ako. Yun na lang, Maureen, patunayan mo sa kanila na balang araw ay mayroong ka mararating. Hindi lang yung ganito na... Opo, talaga po. Noong una, kala sister, pasensya po sa mga sponsor ko kung bakit ako umalis doon. Sana maunawaan niyo kung bakit. Kasi syempre masakit sa akin na lagi na lang ako pinaparinggan nila sister. Tapos muntik pa akong rape ng asawa niya. Syempre sino naman mag-i-stay doon? Syempre aalis ka na lang, di ba? Oo, sobrang ganda ng bahay. Pero ano mo ang magandang bahay kung sa pagsasamantalahan ka naman. Mas gugustuhin ko pa na gantong bahay Tama. At least tahimik. Okay lang na mag-isa. Okay lang po kahit wala akong kapatid, wala akong kamag-anak.
Tapos sasabihin nila na hinihintay na lang daw po nila ako na lumapit sa kanila. Ba't Wow! hindi ba nila nakikita yung sitwasyon Oo mo nga dito? eh. Bulag ba sila? Naaawa daw sila sa akin. Naaawa sila. Kung naaawa sila, edi sana nananahimik na lang sila. Pero hindi. Araw-araw, pagpunta ko dito galing pag-aasikaso ng kaso, umaga pa lang at bago mag-alas 8, pupunta na ako Municipio Police Station, Hall of Justice. Lahat pinupuntahan ko, humingi ako ng tulong para magsampal ng kaso. Pag uuwi ko dito, magkakantahan sila sa likod, magsasaya sila, mag-aanohan sila. Samantalang ako dyan, wala, tahimik ako. Di ako nagsasalita kahit nagpaparinig sila sa akin. Hinahayaan ko sila. Kasi, lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ako katulad nila. Sasabi nila na hindi daw ako nag-iisip. Talaga ba? Hindi ako nag-iisip. Baka sila hindi nag-iisip kasi naka-record lahat ng ginagawa nila sa akin. Dahil sinampahan ko sila ng kaso eh. Yun ang patunay ko at malakas ang loob ko na mananalo ko sa kaso ko dahil sa mga sinabi nila sa akin. 12 pa lang po ako, humingi na ako ng tulong sa magulang ko, sa mga kamag-anak ko, sa police station, pero walang tumulong. Hanggang nag-15 ako, pinagpasa-pasahan ako, tiyuhin, lolohin, papa, kamag-anak ko lahat. Halos kamag-anak ko lahat. Walang tumulong sa akin. Paus po ako ngayon kasi kagabi po may reunion sila. Although inaakit naman nila ako, pero ayoko po makipagplastikan sa kanila. Kaya pinili ko na lang mag-isa. Actually kagabi po uminom ako kasi gusto ko makatulog ako. Hindi ako makatulog kasi ang iingay nila eh. Tawanan sila ng tawanan. Pagod na pagod ako pag-aasikaso ng kaso. Kaya uminom ako, nagwala ako, binasag ko yung mga bote. Kasi nasagad na po ako eh. Siyempre, ilang araw ako nanahimik sa pananalita nila sa akin. Nanahimik ako, pero sila ng dada. At naintindihan naman kita, tao lang tayo. Tao lang tayo na pag sobra na, kailangan natin na ilabas. Kasi pag hindi natin mailabas, sobrang sakit. Pero hindi ako nanugod sa kanila sila. Nanugod sila dito. Pagod na pagod ako kahapon. Alam niyo po, nung isang araw, nagtinangkaan ko yung buhay ko sa barangay. Muntik na ako magpakamatay. Pumakyat ako sa pinakataas ng puno. Kasi, yung chairman na lupon doon, hindi marunong. Sabi niya, hindi daw po siya bumapanig. Wala daw po siya pinapanigan, pero hindi. Kitang-kita naman po na may pinapanigan siya. Kaya kinasuhan ko din yung chairman kasi nung una pa lang po na nagkakaso kay Basanta, ganun na po ang ginagawa niya. Sa kabila, sang-ayon siya. Pero pag ako nagsasalita, pinapa-stop niya ako. Kung siya may pagka-bias. Opo, kitang-kita naman, nasaktan ako kasi buong araw na ginawa ng Diyos sa akin, lagi na lang nila ako patong-patong na ginagawa nilang kasalanan sa akin. Kaya paninindigan kong kakasuhan ko sila at hindi ako titigil kung gandi sila pagbayar sa mga ginawa nila sa akin. Tapos sabihin nila magpatawad. Hindi ganun kadali. Kung noon, 16 years ako nag-is, 24 ako, 5 years old ako nang ginawa nila yun sa akin. Hanggang kailan ako magtitiis at magpapatawad? Sila nakakatanda pero hindi sila makaunawa sa akin. Dapat nga sila yung nakakaunawa sa akin eh, pero hindi. Sila pa yung matataas at mayayabang. Sinasabi nila kung mayabang daw ako. Anong kinayabang ko? Sila nga yung mayabang eh. Kaya mo naman. Yung namatay yung dati, yung buhay pang magulang nila, hindi sila nagpupurunta dyan. Inalagaan ko yung nanay nila. Nalagaan ko. Ako! Kaya ako. Tingnan niyo po, pagpunas na sa ginagawa nila. Kaya mo na lang. Ito Maureen, ang gawin natin siguro ito at medyo delikado, dapat harangan natin. Kaya lang sa ano? Kahit simple lang po. Magdala ko ng, kasi may mga tabla po doon, may tabla. Harangan na lang natin. Tapos itong nakikita ko dyan, harangan na rin natin. Yung nilagay nila dyan, okay lang yan, parang safety mo na rin. Kaya mo na lang at least umuusad yung kaso. Tapos ito, bibilihan natin ng screen. Siguro pagbalik mo galing ng Rapid Tulfo, ito ay haharangan natin, okay lang, harangan natin ng
screen. Safety lang yung mga gamit ko. Kasi Safety yung pinaghirapan ko po talaga So, yun safety natin yung gamit. Tapos ito, harangan natin ito. Harangan natin ito para hindi basta-basta makapasok yung tao. At may drill naman ako doon. Titignan ko kung ano po, siguro kung pwedeng mag-drill dyan, magdi-drill tayo para malagyan natin ng ano, ng tawag dito ng parang pinakapinto niya. At mahirap din, may mga gamit ka. Alam ko naman na napakahirap magpundar po ng magpundar gamit. ng gamit. Ano Tingnan lang? nyo, 24 pa lang ako pero ang dami ko na napundar na gamit. Hindi lang po yun, marami pa po ako sa Laguna. Nagkantin po ako doon, marami pong mga lutuan. Uuwi ko nga po yung dito eh. Sa ngayon, hayaan mo muna sila. I-ano mo na lang. Tingnan nyo nga po, nagbablock tayo pero ang hingay nila. Hayaan mo na lang. Nananadya talaga. Importante yung ikaw ngayon, malagyan natin ng ito ng trapal at ito yung iniisip ko yung hinigaan mo. At gagawa ko ng paraan. Siguro kaya akyatin ba ito? Kaya naman po siguro. Kung hindi kayang akyatin at meron naman ako dyan na dala na panali, ito na lang yung re-remedyohan ko ngayon. Ito lang no, ang tanging ano lang na gusto mong masaran ito. Itong kwarto, di ba? Ito gagawa ko ng paraan. No, ito yung gawa natin ng paraan mo rin, yung kwarto na malagyan natin ng trapal at medyo malaki din yan. Ito na ito. Siguro tulungan mo na lang ako siguro kung paano natin ito na ano mailalagay dyan. Ihagis na lang siguro. Tingnan ko natin. Tatalian natin yan. Saan? Ito yung mga binili natin. Galing ito sa City Hardware. Medyo makapal-kapal ito. Tapos yung tubig. Ito yung tubig mamaw rin. No? Dito yung malaki ito na ano. Mahaba-haba din ito. Ano siya bukas eh. Walang trapal yung ano. Importante yung kama. Videohan sa itong bahay mo. Sa taas sana kaso wala na, hindi pwede tungtungan, tinignan ko. Kung tinungtungan baka bumagsak. Sabi ko nga rin, baka mababasa baga sa dyan. Yun nga, kaya nagbila ko ng trapal. Ay, remedyohan ko kung paano ko yung trapal ay hindi maano. So, itali. At least mayroon yung kahoy na yan. Pwede yan. Nag-vlog pala kayo, sorry po. Walang ano, walang hagdan ha. Ito yung gusto ko naman ano nga remedyohan. Nakakabit pa naman daw po. Oh, baka May sabi, may gumagamit na ito. may kumuha siguro, may gumagamit lang siguro nito. Mga kasama oh.
Itali na natin lahat. Ayusin lang natin yung mga nakalaylay na kable. Kasi para hindi naman istorbo dyan. Yung mga nakalaylay. Itupi ko na lang. Para malinis dito sa loob. Madilim na po tayo. Ito lang. Ito na rin ito. Tapos na rin. Upan mo lang dito yung mga pangsara dyan. Ito sakto yung natanggal natin. Naging pangsara yan. Doon na lang po sa bintana. Pwede rin yan. Kasi po ang init po paghahapon ay. Hindi, ang lagi na lang doon net. Hindi, pwede pa naman po yan. Yung yero. Opo. Pwede rin. Para di na bumili. Para hindi lang dito istorbo. Malinis na ito, tapos tukudan natin yung gitna. Okay lang mag-agos yan sa gilid. Okay lang umagos sa gilid, huwag lang maipon dito sa gitna. Sakto. Ganda na. Talian ko para. Pwede rin na balik rin natin pala. Dito isusok-sok, no? Para dito nakaangat. Kabila. Pwede rin ito. Dito na lang. Talian ko na rin. Yan, para ganyan nakaangat. Ang tubig, maano pa yun sa gilid. Kain ka muna kuya sa. Sa yung tali natin. Nandun po. Ay. Kuya sa patulong po. Saan tayo Para lagay? mas maliwanag. Doon. Tsaka ano dyan, hindi nababasa. Ito, sigurado dito, kahit magkain ka ng malakas ang ulan, ito hindi ko nabasa dito. Kita mo yan ano. Tapos ang kulang mo dito, upuan, no? Wala ka upuan. Nahiram lang. Ha? Opo, nahiram lang. Nanghiram ka ng upuan. Madali lang po yan. Sabihin pala ito na problema ni Mama, upuan. Hindi po problema. Maliit na bagay. Dito kasi, kahit malakas na ulan, hindi po siya mababasa dito. Yung lugar na to, kahit grabe lakas ang ulan, hindi siya dyan mabasa. Kain muna kuya sa. Sige lang. At, okay na rin.
Tapos na. Ayan mga kasama, mission accomplished na tayo. Safe na yung higaan ni Maureen, ha. Tapos may handa pa si Maureen na pagkain, dinuguan at saka dito Pansit kanto. pansit canton. Hindi ko ma-imagine kung paano mo natitiis dito ang ano. Natitiis mo ang init dito. Oh, grabe oh. Hindi ko alam mga kasama kung paano matitiis ni Maureen dito ang sobrang init. May pugo pa. Nakakatulog ka dito pag gabi. Oo naman po. Grabe. Tiis-tiis na lang, tiyaga-tiyaga. Bibigikain na rin ako dito. Pero bawasan ko yung kanin ko at sobrang dami. Kaya hindi natin maubos. Bawasan ko na lang at mahirap magsapon ng kanin. Kasi andito yung kaldero mo. Ito po. Ito yung nalamagay sa plato. Ay dyan at ano. Sayang baka hindi maubos. Binili mo pa ito sa labas. Hindi ko. Yung kanin binili pero yung kahit na ulam niluto. Mga konti-konti. Mga kasama, ito na rin tayo. Makikikain na rin dito. Sabayan natin si Maureen para ma-experience namin yung ano dito. Ma-experience natin yung tawag dito, yung kumain dito ng ganitong gabi. Kung gaano kahirap. Ayan. Ito natin para makita po ninyo kami na kumakain dito. Huwag po ito, tawag dito, cowboy na ito, cowboy na tayo. At hindi basta-basta yung gusto ni Maureen. Ayan. Iwan ko kung kita po ninyo kami. Dito. Ayan, pwede na. Kita na kami. Kikikain na rin ako dito. At mahirap tumanggi sa grasya. First time ko pating nagalong. Saka ano, para ma-experience ko kung paano kahirap ang kumain dito pag ganito na gabi. Wala kang ano dito kahit solar. Wala. Sula. Naano lang po, kandila. Huwag ka mag-alala sa sunod na pagbalik ko pala dito, dadalang ko si Maureen ng solar. May solar doon sa bahay. Yung galing kay Mami Maria. So na lang po yung Mami Maria, hingiin ko na lang po yon. Kasi si Kuya Fred, ang dami naman yung solar. Yung kung Maureen fluorescent. Kung na lang, Mami Maria, hingiin ko na lang po. Dito na lang natin ilalagay kay Maureen dito sa pinaka ano. Sa kwarto, wag na siguro sa kainan ano. Opo. Dito sa mismong kainan natin ilalagay para sa kwarto, wala namang problema sa kwarto. Importante dito sa kainan. Yan, tara po, kain tayo ng hapunan na ito. Grabe. Yung mga iba kumakain ganito, naka-electric pan dito. Kumakain ka, tumutulo ang ano, pawis. Alam niyo po, sa mga ginawa nila sa akin, ang kaya ako, ginagawa nila ako naging matatag. Tinitingnan ko nila yung mga magagandang nangyayari. Katulad po nito, tinutulungan niyo ako. Madaming man ang pangit na nangyari sa buhay ko. Marami pa rin binibigyan ng Diyos para tulungan ako. Mga taong dinadala sa akin. Doon pa lang, panalo na ako. Basta, pray lang tayo. Kaya nga po. Kung ano yung mga pwede kong dalhin dito, unang-una solar. Tapos ano pa yung solar, kasi mayroon ng takip ito. Solar na lang ang kulang mo, tapos upuan. Kahit isa lang siguro na upuan. At naghihiram-hiram si Maureen. Siguro itong sahod natin. Lapit na rin yung sahod natin. Bilhin natin dito si Maureen. Akala ko tubig. Yung pala ito. Sprite. Sprite.
Ayan mga kasama, tapos na rin tayo mag-dinner. Yan, thank you Maureen sa dinner. Napakasimpleng dinner, dinuguan at pansit canton. At ano lang Maureen, laban lang. At huwag ka mag-alala, unti-unti natin na lalagyan ng yung gamit na ano lang, yung kaya lang natin, kasi may lamesa, upuan na isa. Tapos wala akong nakita dyan na tabo, walang tabo po dito. May mga ano man dyan. Lagyan natin ng tabo, tapos dala tayo ng screen, sasarahan natin to, at may drill naman ako na wireless. Ito, sasarahan natin ito pansamantala. Tapos yung sasarahan din natin ng screen din. Tapos lalagyan mo na lang ng kumot pag pag mainit. Tapos ito rin lalagyan din natin ng screen ito. Yung mga pwedeng pasukan, kailangan na masarahan yan. Okay na po ito, nilagay natin na may pusa sa taas. Yan, na-experience po natin dito kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Maureen. Unang-una, walang kuryente. Siyempre, walang electric fan at sobrang init. Pangalawa, pangalawa, malamok. Tapos, kagabi nga po may lumukso sa akin palakay, natakot. Pinakadelikado na isa, siyempre dalaga yan, babae. Wala siyang kasama. Delikado baka may mga maligaw na masasamang loob, delikado para sa kanya. Ibilihan na rin kita siguro ng samurai para mayroon kang samurai pag may nagloko-loko dito. Yan. At si Maureen mabiyahe. Meron naman akong naiwan dito na kaunting cash. Bibigay ko na lang sa kanya para pandagdag niya. Pampasensya mo na to Maureen, Ayos lang po yan. Itago mo yan para makadagdag sa'yo. Salamat po. At good luck sa kakaharapin mo na panibagong pagsubok uli sa Rapitol po. Basta malaki atang pagsubok yun at malungkot yung buhay ko. Ayos lang. Sige. Basta lang, pray ka lang. Paano yan? Uwi na rin si Kuya Samu at gabi na. Salamat. Papakainin ko pa yung mga alaga ko doon. Kaganina iyak ako ng iyak dahil sinugod ako dito. Pero ngayon masaya na po ako at kahit pa parang safe na. May pagbabago Safe na. na sa ulan pag Yan po. Yan, maraming salamat sa mga minamahal po natin ng mga viewers, mga sponsors sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. Yan sa inyong lingkod sa Mashil TV. Yan, maraming salamat kay Ate Nili, kay Ate Horbin TV Vlog, kay Kuya Rulit, Ate Marilyn, kay Ma'am Rom from Italy, kay Ate Arlene Unil, kay Ate Yuli, kay Mami Maria in Kuya Trophy, kay Ate Liwayway, kay Ma'am Quincy, mga anonymous sponsor po natin. Yan, si Maureen ang panibago po natin na tutulungan sa abot ng ating makakaya. Dati natulungan na natin, ngayon siya ulit nagbabalik. Pero hindi na po ako aalis. Yan, maraming salamat po. Paninindigan ko na po nandito kahit anong salita, pakayaan ko na lang. Yan, ang lahat ng papuri at pagpapala ay sa ating Panginoon lamang. Yan, ingat lagi. God bless at mabuhay po tayong lahat.